Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we appreciate and glorify your name for this another wonderful day. Grabe 10-2014, ang mga Lunes. Kasulong sa lahat ng mong Ginoo, I believe that your love is always greater than our trespasses. Father, I pray for our Pope Francisco, Pope Emeritus 16, Kapalampasan Church Ministerium, our Cardinals, Cardinal Cabido, Cardinal Vidal, mga Arsobispo, Archbishop Palma, Archbishop Du, Archbishop Villegas, mga kabispuan, ni Bishop Cortes, Bishop Pedroso, Bishop Noel, Puhol, mga katayan, deacons, Kamalang Seminarians. Father, I pray today that you may bless our President Dino, Vice President Binay, Cabinet members, Senators, Congressmen, provincial officials, municipal officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court. Father, I pray also for the voices of love, community, and the Lord Chua and the Chua. I pray also for my ministry, Almighty Father, in public and even in media. I pray, Father, that you will bless our viewers. In Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke cancel us out on our sins, evil spirits, spirits of ignorance, spiritual anxieties, spiritual dryness. I rebuke you, get out from our hearts, from our minds, from our souls, from our physical bodies, and come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, come, fill this place with your power, wisdom, and personal healing. Santa Maria San Jose, Patipia San Vicente, Pérez San Roque, Igsikin Morel San Jacinto, Sukila Pagotis, Patipitol, Juan Sab, San Miguel Sagan sa Rafael, Saint Rafael Lodiel, Anthony, please pray for us, be with us, as we honor and praise our God today, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw tinudlo sa Ebanghelyo sumala sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 53 ngadto og 56. Giayo na Jesus ang masakiton didto sa Genesaret. Nitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug giikot nila ang sakayan. Sa pagkawas nila, nailan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nalagan silang ngadto sa kasilinganan, bisan asa nila madunggan ngadto sa Jesus, dato nila ngadto kaniya ang ilang masakiton, ang naghigda sa ilang may daanan, bisan asa sa Jesus ngadto sa kabalangayan, ba sa kalungsuran o sa kaumaan, adto rin sa nagkaldagpon sa mga tao ang ilang mga masakiton. Nagpagaluoy sila ang ilang masakiton kay kapon bisan lamang sa sinsid sa biste o nga ayo ang tanan na nagkaikap kaniya. Today, we are also remembering Saint Scholastica o sa Kabirhin. Matupas iyang biography, igsuon siya ni Saint Benedict. O ato makita, nausali siya kamunga, si St. Benedict o sa kamungi, igsuon sila. Then one time, ay pilitan man ang usa ka munghi sa pag-stay sa usa ka monasteryo, labi na sa monasteryo sa mga babae sa igsuon na si Saint Scholastica. Ato makita na diin nag-ampo ni Saint Scholastica naunta mapulang o kidlat o mao ito minungdan ngano si Saint Benedict wala kauli sa monasteryo tungod sa maong insidente. O sa ilang conversation, ilang gigamit sa pag-praising, pag-worship, ngadto sa Ginoo. Mao ni ang union of meeting sa two pious persons, si Saint Benedict o si Saint Scholastica. Ato makita, mag-ariyas lang mga balaan. Mao na'y atong maulagway sa kinabuhi niini maong babae nga gituboy sa altar, na nagpuyo diha na usa ka secluded life, solitude life, yang yalan niyang kinabuhi alang sa Ginoo. This was pattern sa kinabuhi ni Kristo sa Luke 6:13. Kasawa pa si Kristo mupili ang napulog duha. Dito nga sa 10 bungtod o nag-ampo sa tibok gabi. Sumali ang solitude or solemne na pag-ampo ni Kristo o mauli ang gisunod sa mga munghi o mga mukha. And hopefully, what the example of Saint
mi sa matag usa ka nato. Pamagahintag ura sa pag-ampo. Kung di ta mahimong bunghi o bunghak totally, ang importante, doon na tayo gigahin nga pag-ampo. Kaya mao ni, ang gimon in the midst of silence, there is the presence of God. Saint Scholastica, iyang pong Ginoo, na madasig may ampo sa manimo, o St. Benedict, na ang tadiki ka po yung ampo, kung di na mga pagalingon na mga ampo, kundi hasta usab ang mga tao, anaas palibot, labi na may mga sakit, may mga problema, o na ay pangapanatos. In Jesus' name, Amen. May soon, ano sa kita, ninilaing hugda sa atong episode, sa nagdilaag na pulong. Today, we are going to tackle about pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton dito sa Genesaret. At makita, matod pa din sa akong gigamit na tangdalan, kining Bible diary, na sinuwat ni sa mga Paulinian fathers or servants, ato makita may their people ang ilang mga gitawag nato o uban niining ebanghelyo karong adlaw na matod pa nila kining ubang mga masakiton dinhi mga paryente ni o kadugo ni Kristo, labi na kay si Kristo midunggo dito sa Genesaret. Kung mato din mitabok sila sa lanaw o midunggo sa Genesaret, o gigot nila ang sakayan. So ito makita, when Jesus performed his ministerial duties, tasks, responsibilities, ato makita na he had a vision na iyang gigamit in order that it was very easy for him to do his responsibilities. Kung kaniyang gigamit na behikulo, vessel, walain, kining gitawag nato og sakayan. So because of sakayan, si Kristo nakalawig gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing dapit. From a certain baybayon ngadto sa laing baybayon, from shore to shore. If you try to reflect this, what we call a vessel na gigamit ni Kristo aron nga mas mapadali niya ang iyang ministry sa pag-ayos mga sakiton, sa pag-convince sa mga taong mubalik na niya, sa pagmantala sa mayong balita. You know, this sakayan, both vehicle, is referred to our Roman Catholic Church. Meaning, it was a nature of Jesus Christ from the Greek word natos, na kung maghimo siya sa iyang gibuhaton, mugamit siya og kaymanan, og instrument, para mapasayon, para mapadali ang iyang tahas. Igamit sa sakayan. Og mauni ang akong dugukan sa akong argumento karong adlaw, na kining simbahan, the Roman Catholic Church na yung gitukod Matthew 16:18 upon this rock, Peter, I will be in the church. Kung Matthew sa Matthew 28:20, I will be with you until the end. Panglakaw ka mo kalibutan, tudloy ang tanan ug bunyagi sila sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. This is my analogy and conclusion na kilimaw ni ang sakayan na gigamit ni Kristo aron mahimo niya ang iyang gimbuhaton na mao at pangluwas sa matalag sa mga tao, aron sa pagtudlo sa mga tao, aron sa pagkabig sa mga tao. So pa, ang Roman Catholic Church is the vessel, is the boat, is the ship used by God aron mapadali ang iyang task. You know what? Ato makita na sa pagkawas na nila, nailahan dayon sa Jesus sa mga tao. Muna ang ato makita na he was recognized by the people. Nga naman, tungod kay kining mga tawhana, adunay gitawag og longings, hungers, mga necessities,
mga gikinahanglan ngadto kang Kristo. Kita bitaw sa atong kinabuhi pag natay panginahanglan sa usa ka tawo, atong mambantayan ang iyang schedule, ang iyang lugar na pirming atuan, kung asa nato makaplagan ang maong tao. And the same, na itabo panahon ni Kristo, ang mga tao adunay panginahanglan ngadto kaniya, that's why ilang gibantayan kung hain si Kristo. Sa niya na si Kristo ilang nakita, kung sa may ato makita ang reaksyon sa mga tao, busa nanagan silang nagto sa mga kasilinganan. Nanagan. Ngano, tungod sa ilang interes na ilang makita si Kristo. Ingana sila ka-eager, ingana sila ka-particular. Ito about their longings, their hungers to Jesus Christ. Mao may mga tao sa unang panahon, mo ay dagway, imahin sa mga tao sa first century. Kung asa si Kristo, maglumba sila panagan. You know what? Ingon si Pablo, Hebrew 13:8, Christ yesterday, today, and forever, still the same. Diba, Brother Jorix, among kameraman din, si Kristo sa una, karon kung umabot, maurat, tanawa mga tao, Brother Jorix, sa una, kunain si Kristo, maglumbag panagan. Pero karon, bisan paghapit na mabugto ng kapanalig binagting kana Kristo sa Santos Kamisa, na i-permitting, bisan pagpaidaw ko ng mga tao, pinag-isisitiin. Na ay prayer meeting sa Mabulod Church matag Miyerkules. Or whatever activities na itong himuon sa Wishes of Love Community. Another book, another vessel, which is used by God to perform His, what they call, ministerial task in saving the souls of the people. At makita na mga tao, di man managan. Maglit-lit pa. Yung limod mga viewers na ganinyo, kada nato, bisa nga rin mo simbal eh. Kadaghan na to, maabot na, gospel na. Ang uban mo, gospel. Ang uban, tingkalawat na. Ngano? Kay basta lagi, sa atong modernong panahon, doon ay gitawag na to big difference. Sa mga tao sa atong modernong kapanahonan, o sa mga tao sa una. Ngano? Sa unang panahon, ato makita kung hain si Kristo ang mga tao maglumbag panagan, mautay sa Ebanghelyo, busa nanagan sila nakto sa kasilinganan. Hamas na pa doon, mitas ng Kristo, nagan sila, lumbas ng doon. Pero karon, bisan pa man ni Pablo, Hebrew 13:8, si Kristo sa una karong umabot, meaning, kung unsa si Kristo sa first century, is still the same until today, the modern times, in the modern world. Maura ng Kristo Pero there is a big difference when it comes to the response, to the reactions of the people, comparing sa mga tao sa Old Testament o sa atong modernong panahon. No! Sa una, sa first century, unahin si Kristo maglumbas ng panagan, aron pagpangita ni Kristo, aron pagduol ni Kristo. Karon, hibay-hibay, itlit pa, langay-langay pa. Mo niya akong kita sa simbahan, panahon na misa, hindi pa doon ilang kayong manood, manuan kay Luya-Luya, Minghoy, ato makita na yung panggawas, hapit mag-stampede, yung maglumbag panglaya sa simbahan. Paglumba o panglaya sa kapilya, ako gaduda na noon, tungod sa gipakitang reaksyon sa mga tao ng modernong panahon, murag giintag sa kapilyang simbahan. Lalo, inigpadong panahon misa, langay-langayan, inigpamulik maglumba o panggawas, murag giintag. Right? Pero there is a logic. Kasuhan mas tagad mahal ta. O magmahal, di na kayo mahong kabuntaga na dilay. Ang sigig istorya, bisag asa na maabot, dira, ang pa, mga istoryang wahinungdan. Kaya lagi, naari gugma, nag-alit mo na ang duha ng mga managuyang murag tukmo na punay, sigig dikit. Ya, pag istorya, pinakauras, di ka bantay. Ngano, may reaction sa tao nga nagmahal sa usag-usag. This is the logic. You know, God is always with us. In our side, at the back
not in front of us and even in our hearts. Because He loves us so much. That is reality. 1 John 4:16, Diyos kalita says, ang Diyos kalukoy ng bumba. In fact, 1 John 4:19-21, ang Diyos may unang may gugma sa matag usa kanato. Right? That's why, because He loves us so much, gusto siyang pirmi, aniya, kuyog, na siyang kiliran. Unang gustong Ginoo nara sa pirmi sa atong bukol. Unang gustong Ginoo nga nara sa pirmi sa atong kinabuhi. Ngano, mahal kaniya, and that is the effect of what we could love. Ang tao nga nagmahal, ganahan makikuyog siyang gimahal. Since mahal kas Ginoo, mao na ang Ginoo, di ganahan mo palayo sa tao. Mao nang naara siya sa atong kiniran matag segundo. O yun. In reverse to that, daga nato muangkon na mahal nato ang Diyos, pero dili makita sa tinuod na binuhatan. No! Kay kung tinuod pag mahal nato ang Ginoo, nga naman, pagmusod ang kapilyag simbahan, mura man tag-intan, mura tag-alergy, maglumbak tag panggawas, magdalit-dalit tag lakaw, di stay sa simbahan kung dugay. In fact, ang Ginoo na diya sa misa, ang Ginoo na diya sa simbahan, sabi na diya, standard na kulog, sabay ron sa paan o Ginoo. This is irony. Ang Ginoo, maoray tinuod na nagmahal sa tao, ngano, di sa ganahan malayo kaniya. Ang nila, di na nanudlot ng simbang katoliko that God is very near to each one of us. Well, that's so much. Pag mahal kong tao, ganahan ka magiguyog niya. Di ka gusto malayo niya. Mula ako, while having this program, niya, uban ako nga akong pinanggang anak si Tia and my wife, Alma. Nga naman, kay it's my human struggle and even weakness na minahul ko sa akong anak ko sa akong pamilya. Kaya mahal ko na ako na. Mao na tinuod. So kapag mahal di mo ang tao, ganahan yung ka makita ng tao, ikapuyog mo ang tao, ikauban mo ang tao. Right? Therefore, kay mahal tas Ginoo mo ang gusto siya na aras kong kiliran, matagbutlog kong kinabuhi. That's true. But you know what? Naaibakat ka rin mo sa side sa tao. Kay kung atong interviewon, bisan ka mong taga-Cebu, interviewon ka mo, maraming yung Diyos. I know, all of you, Cebuanos, Mayroon, yes, brother and sister, mahal na akong Ginoo. Pero, if we try to look the issue of the people who are coming to God, in whatever gatherings, most especially the Holy Eucharistic celebration, at makita mayroon tugyo sa tibok total population sa mga Cebuanos o sa mga Pilipinos kung bisan asa mo, kinsa mo. Unya kung pamutang tanan, mahal ko lang Ginoo, pero Diyos tayo rin mo doon sa ginuganahan makikubas Ginoo. Proof! Pag mo simba litle, pag mangginoo litle, daling ka po yun pag mangginoo, daling mo surrender pag mangginoo, mawala sakit sa mga tao, nikas kumot! Bago pa mawit suklam, ay mga tao ganang sa inyong stay doon rin suwa. Pagkaan kayo mga tao, mga big prayer gathering prayer meetings. Ano ba yan? Kaya nikas kumot na rin mga tao. Wa na, undang na, suminder na, di ka po na, nangaluya mo. Kuya, ang tinuod ba yan, nagugba, di ka po yun. You want to be with that person forever. Malay po ni mga kaminyoon sa tao, maayos istoryang mahal, kalugayan, ang ibuwag. Kay ba-barawan ko ito, istorya naman. Pero ang Ginoo, yung siya bahala pa ang tao, awa, gitabiyain niya, until Spirit of men. Namina mo sa kuwa, ang Ginoo na sinong kilig o gamit na asya sa atong kasing-kasing. He's just within us. He's with us. Ngano, mahal ko niya. Ang magbiyaan kas Ginoo ang admonistansya sa nato, mahal ko niya. Siya, sino nagmahal ato. Pero ang question, tao, ang Ginoo, siyang pagigugma na to, no question. But there is a big question. With regards sa atong gugma nga to sa Ginoo. Ngano, kay kita imong mahatong Ginos bakbakulangan. Pero how about sa tinuod yun natong gibati within malingon sa Matthew 15:9 kapas diog nga pinabang pero layo ilang kasing-kasing
Likewise, dagatong ingon mahatong Ginoo pero kasing-kasing nato contrary. Unsay prueba tungod kay daghan nato alig allergy moduol Ginoo. Allergy mo sulog simbahan magdugay. Allergy mo ating og mga retreats, recollection prayer meetings. Allergy mga sakramento. Kung tinuod ka itong mahal Ginoo, ganahan ka tamo kung pisal. Di ba, Brother Rex? Ganahan ka mo simba. Di ba, Brother Ginoo? Ganahan ka magdugay ng misa. Nang sa kung sige tagkadapura, sigdali. Kung yung Ginoo nagos misa. Ang Ginoo nagos mga prayer gatherings. Ang Ginoo nagos mga prayer meetings. Matindi 20, if there are 2 or 3 who are gathered in my name, I am in the midst of them. That's the truth. If God is really at the midst of the people who are gathered in His name, why? Na di man taganaan, magdugay tambong, di man taganaan, madugay na guman, di man taganaan, mo invest ng oras, enerhiya, aron ato'y kauban, kung tinuod na mahal nato ang Ginoo na naa ni anang noong dalaan panagtigom. Ngayon sa Hebreo 10:25, ayaw untanga ang inyong batasas panagtigom, kay mauli ang gitawag nato o basihas Ginoo at the end, during the judgment day. Hebreo 10:25. So pakiling panagtigom di ay, this is encouraged by God. Munang I address this to all Oasis of Love members, wherever you are, as a new servant of this community, I am reminding you as a friendly advice, kung tinuod ninyong mahal ang Ginoo, dapat aktibo mo ni ining maong community sa Oasis of Love. Supposedly, supposed to be. Kamahal ba itong Ginoo? Di ganahan kaniya, kung kasang ginusto ata, talaga ako ning isutan. Maunit ang natapos Ebanghelyo. Unahin si Kristo mga tao, naglumbag pandol, naglumbag panagan, naglumbag, makaikap niya, maglumba, aron mapansin niya. Mautin natapos sa una. Comparing sa unang karon sa itong modernong panahon, kako kayong diferensya. Ngano, karon ang mga tao ato makita, luya, basta pang Ginoo na, kay ningas kugon. Ang kugon bitaw makabago ka, grabe mo tubo, green. Inig kamatay, hurot kong kamatay. Ingana rabata. Nga ang kugon daw ba na mo sila o musika. Maog daw, mawagtang. Das kalasangan. Das palibog. Ingana ka. Manginoo, dasig. Pasabag ko pa. Nga naman, because we base our service of what they call emotion. Take note, emotion will be changed every now and then. Emotion is changing. Ang pagbati, mag-usap-usap. Magkamusay sa imong kapikas, murag bahan din ron, sugar po, murag dili. That's not my experience. Kay mahal mo ginako kong kapikas until today. Nga mo, testimony sa akong igsuon nga niya, kuyog na ko ron. Na mahal gapot until today. Mo may tinuod sa gitawag nato og pagmahal. Pero the truth is, love, emotion is changing. Ang pagdati, mag-usap-usap. Mo na may time, ganahan ka mang Ginoo. Nakoy time. Dili. Why? Kaya imong pagpangginoo is based sa gitawag nato emotion. And that is not okay. That is not what they call good. That is bad. Do not serve God based on emotion, but serve God because you understand that this is our primary duty to serve God. Isaiah 43:7. It says, ang tao, di kama, aron ang Diyos, alagaran. So pa, knowing the fact, knowing the truth, kagigamat tas Ginoo aron sa alagaran, supposed to be, maunta ni, ang nagtuklod ka nato sa pagpangalagan. Dili ka emosyon naman. Kung emosyon na nga itong masiyas pagpangalagan, na nitabo anong dagang hingas pugod. Ganahan ka ron sa napurdi. Kaya magkasupuso ka ng emosyon. What is constant in this earth is change. Ang permanentes kalibutan, matupas mga expertong philosophers, kausaban. Muna, if it's about emotion, that is changing. But if it's about truth, ingon ang study na morality, truth is firm, is fixed, cannot be changed, because that is the truth.
akong na naramdaman yung mga tao sa Ebanghelyo sa una. Pirting nasigam ang Ginoo. Pirting aligriha ang Ginoo. Pirting kakugihan ang Ginoo. Pero kita karon naman sa pirting ng takulanan ni Kuban mag-ampo ang Ginoo. Sirach 7 verse 10 it says, don't be tired in praying. Di ka magtinapos sa bangko. Likewise, don't be tired in serving God. Kabalo mo, if my service to God is based on emotion, I don't think so. That I will be here in front of you at this very hour, preaching the gospel of God, no matter what, proclaiming the truth. Kung ang akong pagpangalagad, ako pang isandig nis emosyon, ngano, there are many times na sa panahong mangalagad ka, kapuyon ta, laayon ta, para natuway lami ang tanan natong ibuhat. There are many times na discouraging ang atong pagpangginuog pagpangalagad. Kasi wala ka na graduates. Nagkanaon nga, di ka nagalahan mo ako, kapuyon ka. Yes, of course. Tinuod na siya ng experience sa matag usa. Ikaw nagtanaw. Kabaw ko nakalit ka sa akong isulti karuntak na. Pero since my service to God is not based on emotion, that's why I'm here today. Proclaiming the gospel. Ngano, tungod kinabaw ko. Na kining akong gibuhat is my expression of my gratitude. Speaking of gratitude, ang akong pagpadayag sa akong pagpasalamat sa Ginoo sa kaayo kanako, because in Luke chapter 17, do you know? Nato kasanlaon, giayo ang napulo o sa remibalik, ginuol sa Ginoo. Meaning ang pagbalik that was a proof of his gratitude sa healing. Likewise, coming to God, serving to God is an expression, is a manifestation of our gratitude to God. Pagpasalamat sa Ginoo sa gitawag nato o mga grasya, mga panalangin sa mga butang na ato nadawat sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi sa matindaw ng pagpangalagad nato pas tinuhiya ato na ning kabayaran sa gihatag sa Ginoo nato nga chance aron ta mataw, aron ta may mugso. Meaning, God first loves us. In return, we must love Him. Why? Ang atong gugmas Ginoo. That is our gratitude sa iyang una na pagigugma sa matag usa tanan. You got me? So pag natong pagigugmas Ginoo, you know, ato na ipagpasalamat niya. Gratitude. If you know this truth, ng ato din pag-alagad sa Ginoo, pagigugma niya pagpasalamat, you will not stop. You will not be tired. Kung wala ka kay Baos, kamatuuran, ng ato diyang pagpangalagad, pagpasalamat, ng grasya, panalangin, and sense, ang panalangin, kinograsya, wak may hunong. Murang supposedly, wak ay hunong na muduod, mga lagad nga ito kaniya. Wak ay hunong, magpasalamat, nagtos, Ginoo, na may naghatag sa tanan, na naa ka nato, karuntak na. And so what I have said, that serve God because of emotions, but serve God because you know the whole truth. Nothing less, nothing more, but the truth. The truth is, we're serving God, is ipagpasalamat nato kay siya, ang una na nagbahal, na igugma, o nagpanggap sa matagos sa kanan. Agree? Now, ato makita, na bisan asa nila madunggan natuwa sa Jesus, dato nila nato kaniya ang ilang masakiton. Nabigda sila mga daanan, tanawan ninyo, at makita kung sa Kristo tuwa ang mga tao. Pero I don't know, kung kining response sa mga tao sa first century para ni Kristo sa Ebanghelyo, mao pa gani ang kadasig sa mga tao karong panahon na, nga kung asa na madunggan nga ang Ginoo labinab na ari misa, ingana ba kadasig ang mga tao? Ingana ba kapugihan ang mga tao? Ingana ba kaparticipative ang mga tao? My dear friends in Christ, be participative. Operate. Come to God. Because you want to show your gratitude, gratefulness to Him na mao
Ato makita, na kini mga tao sa Ebanghelyo, dili sila na tinusara adto ni Kristo. Tanawan ninyo, ang mga tao na nakadungog na si Kristo to dito, ilang gipamitbit ang ilang mga sakiton, dihas kang balay, silingan o mga kigraan. Mao na ang rason nga sa John chapter 6, si Kristo gapakaog pila ka libo ka mga tao. Ngano, ang kamatuoran mauni, di man mo, tanawa imagine ninyo, my dear viewers, na yung mga bakol, pungkol, na yung mga nagigda sa ilang mga gitawag atong stretchers, wheelchairs, o mga wheelchairs, stretchers, mga banig. Oh. They could not come to Jesus Christ alone without the aid of the people around them. Do you remember, Mark chapter 2, na mistaken, katong itunton niya sa ato? Do you remember? Ha? Nga, yaayon ni Jesus ano sa kapatiko, magituntun dito sa ato? Then si Kristo, nahimuot sa upat ka tao, Mark chapter 2, 1 to 12. Sa ato pa mo din gidaghan kung ipakaon ni Kristo nga no, when they came to Christ, was na mo adto nga sila ra. Was na mo adto nga nagkusara. Was na mo tawag dito sa teritoryo ni Kristo nga kabalingon ra ilang gidala. Dili pareha nato. Pag muduol tas Ginoo ida-ida. Ida-ida. Ano? Usahay, bisan pang Ginoo, muluko ang atong kinaya, nadagla nato, sigurista. Tarawa mo, simba, kamurang usay, yung ba na bilin, o ba na mo simba sa bilin, o gini ka mo simba, mga anak bilin, na pag ginikanan, di mo simba anak, may mo simba, ang ginikanan gibilin. My dear friends, mo ni ang realidad, ganun dagan di pakaon si Kristo dito, sa usa ka Desperto, John chapter 6. Ngano, tungod kay kadtong mga tawhan ang misunod ni Kristo, wa to maginusara, kundi na mitbit ug mga silingan ug mga kapamilya, kapuso, ang sa natong tatak sa sitin, Radorix, kapatid, masaman, kadugo, waso niya to sitin nga network kung sa may atong mga viewers, kawisis, kapanati, kapanalig. Kuya ka itong mga tao sa unang pagmulakaw sa padung ni Kristo, hindi sa maginusara. Mamitbit. Karon, kung atong ikumpara ni mga tawanan si Ebanghelyo tanawa, pagkadungog lang aain si Kristo, iulis sila. O sige ba? Awa dito matulog sila kay gibilin na ilang pamilya o mga sigiton, ilang gipalingkabutan o tabang na makalakaw aron maduol ngadto kay Kristo. Therefore, kang mga tao din sa unang panahon, dili to sila mga figurista. Di pala nato pagmusimba, ato-ato ora, kung manggino ato-ato ra, kay mo ingon magkadayon. Isa-isa binutag kaluwasan, bahala mo may impyerno mo niya, atong ipamahala na atong mamilang silingan. Beware of this. Listen. Ezekiel 3:7-9. Kung ang usa ka dautan pasagdan mo na, maimpyerno na, tulubagon mo sa adlaw sa paghukom. Pero imong gipasidan-an niya kay uno, wa ka na tulubagon. But don't we in convincing this person to come back to God? Because this is my principle. Kung ako, di kapuyan pa kung paragdas mga tao sa pagbalik sa Ginoo, you know, I will start in preaching. In fact, I'm preaching in many outlets. I'm preaching in newspapers. I am writing in 4 newspapers. I'm preaching in 3 radio stations. I'm broadcasting in local television and even satellite CCTV. And I'm preaching via internet every day. Do you know? I'm preaching every day, writing every day, talking every day. In fact, in Bohol, San Miguel Cable Network, based in Agna, I have a 24 hours channel, TV6, 24 hours broadcasting with regards to the gospel of God. Without tired. Digil kapuyon to Radorix na naman, Ripley man. 24 hours. Natutuyo ka na akong programa. In fact, there is a proposal that my preaching in CDN will be played in TV6, and that is already approved sa management of CDN. On my talks in Cebu.
will be brought to Bohol in order that Bulanos can review my talks 24 hours. Di dito ka po yun kay Ripley man. Anyway, my point is, kung di ka po'y pakugpanganbis ninyong magbago, di ka po'y pakugwali ninyo aron magdoon mo sa Ginoo, kung di ka po'y paku sa pagsangyaw, undang na ko, dugay na. Pero nga nung until this very day, February 10, 2014, I'm still alive here, preaching, despite of being giant struggles and oppositions. Why? Tungod kay hindi ako tapos, mga kapatid. Tama ba yun? Tagalog ko? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tired totally. To remind you, kita, ngimbita ka ng pamilya, di karon kaduaan, katulog, undangan na, kapoy, silingan, hindi ka rin Panginoon. Kapoy, balik-balik, sige pangimbita, di mo to. Don't be tired. In convincing your neighbors, your families, to come back to God. Proof! That's the reason why. Ngano sa John chapter 1, tumabasa nga diin si Kristo kapilig mga mananagat. Do you agree with me? Majority of the disciples of Christ, halos mga mananagat. Sa mga Andres, Juan, Pedro, John chapter 1. Basahin niyo. Pulos ni mga mananagat. Mato sa John chapter 1, verse 35. Luke chapter 5, yun ni Kristo ang mga apostol yan ni Pili. Apostoles, di mo managat kung isla, tao na. Mga managat man. Tanawan niyo managat. Kung sa may attitude ng managat, pasinsuso. Di na rin masuko. Di na rin maito. Ako, nakabantay ko nga, mabot ang adlaw, kung ang Ginoo mo kanao, mamili siya lain ng mga klases, mga apostoles. Kaya sige katubag computer. Kaya may sitas computer sa yugma, labi ng mga editor, editors computer. Nanginanglan o pasensya, di ba? Divers. Nanginang pasensya, kaya kita kung grabing topic, sus, pahilog ni mo, gikinanglan. What I mean is, pasensya, may rason, nganong mga mananagat, gipili ni Kristo ng mga apostoles. Ngano, kay kining managat ka, grabing kaasang pasensya, kinahanglan ni mong ihatag, aron makakubit kang isda. In other words, gustong Ginoo na atong iprolong ang atong pasensya. Muning rason na nung niapuro nagwali, kay gusto na kong ipakita sa publiko na nalingkamot ko na ang akong pasensya maprolong, mataas. Sa unsang paagi, pinakis pagproklamar sa Ebanghelyo ng mga tao mamalig sa Ginoo. Kundi man karon, nagtuko, maybe unyang tagtaod pag maigo mo. O may man unyang tagtaod, probably, buwan, tuig. Until my last breath, I will continue evangelizing, I will continue preaching. Kaya dapat di na kapuyon, pero kita, kapilang kablit silingan, di na mo apila, di na biyaan na. Kapilang paablit sa pamilyang Mangginoon, biyaan na, kaya wak lagi. Igsuon, kinahanglang pasensya na animo, mo imong padakon. Padakon pasensya. In that way, hinay-hinay, kanang membros pamilya ni mong silingan, makubit na, mura ng isda, kanang imong paon sa imong taga, pukot, kalugayan mo, tuwing ng mga isda, I experience also fishing. I experience also farming, the same, na ninanglan sa gitawag kong virtue sa pasensya. In catching souls, di kinanglan sa ang pasensya. Ngayon nag-islot kong kalag, catching souls, look at the gospel. Ang mga tao na naibaw po si Kristo nito, nangulis nila, gipit-bit nila ang mga masikitod. Asa panong, palayo ni Kristo padol! Supposedly, kinigibuhat sa mga tao sa Ebanghelyo, sundogon taning! Panundog pa nila! Na atong bitbiton ang atong pamilya masakiton, di man physically, probably, spiritually, psychologically, emotionally. Kang kinsa ni mo bitbiton, kang Kristo, where is God here on earth? In the Holy Mass! Where? In the sacraments of the church. Pero, mabuti pasensya, dali man tang mangluod, dali man tang mo give up, dali man tang mo surrender, narabay kayo mga kataraanan, bisa kung sa kagahing bato bantilis, sa dinugay, tubig, kilimahumo, believe me, kung usahay ang kasing-kasing murag bato bantilis, sa sige mo ampo, 1 John 5:16, kung nakakita kang taong datalik, ampo na! Kadugayan, ang kasing-kasing, mukalit nagkahumok,
just like Santa Monica. You know, 30 years plus, more or less, nag-ampo for the conversion of Patricio Ambana o San Agustin, akong idol na santo. Brilliant. Nag-ampo siya, nabagpo iyang dana iyang anak. See, there is a power sa pag-ampo. There is what we call conversion if you will double your prayers. Mauna po na amoy pamilyang gahig ulo, gahig kasing-kasing, silingan, don't quit. No surrender. Ha? No retreat. Mauna kinuod. Paborito na sa among kuraparoko kani Sadna, Monsignor Orencio. Amigo na sa kong mentor sa si Brother Sok Fernandez. Ako mamang tutudlo ron. Si Brother Sok na amigo sila. Iyang paboritong istorya magkita ng Monsignor Ore. Retired na siya. Episcopal Vicar Canis de Jesus Taliban. No itself. No retreat, no surrender. Maway dapat i-apply natin sa itong kinabuhi. No retreat, no surrender. Di ka po yun. Sa pagbitbit sa pamilya, silingan, mga kaila. Niyanto kang Kristo. Sagot pa, kining mga tao sa Bangilyo nga ilang masakit lang itang bitbit, di ni mga sigurista. Taas kining pailog. Liman mo, mamuna-muna din ang pamasaan ng mga tao padung lamad to ni Kristo. Nga, giviralist na. Wala! Kaya kining pagpangalagad na tinuod, you know, dyan mo kay bayad, voluntaryo ni mo nang himuon for the sake of your brothers and sisters na masakiton spiritually or as masakiton physically na maduulang adtos Ginoo. You must do it voluntarily. Nagdaman po nato mga lagad kay naamay sohol, vows, whatever. You know, I preach here, not to the istorya, without any compensation. If you think that I'm here preaching because somebody is paying me, you are mistaken for that concept. Because the truth, the fact, I'm here preaching the gospel voluntarily. Now, if I can cannot kill you physically, like what the people are doing in the gospel, na physical good ilang gibit-bit dito, pasaan, ha? Kabagood, o murang kameraman na, murang jurik sa pasaan nga na, basaw na, bit-bit pa doon nga itong Ginoo. If I can do that, literally, physically, that I will kill you by using my physical strength, I believe, through evangelization in media, like what I am doing today, it is designed, it is palihas, it is what we call parallel. Sa unsay tabo si Bangilyo ng mga tao, gikiri sa ubang tao, nyakto kang Kristo. This is also my conviction, my belief, na sa akong gibuhat nga wali, matag karukunya, sa newspapers, radio, internet, o television, hinay-hinay mo, na maalsa, balik, gastos Ginoo. That's my conviction. You know, my dear people who are viewing right now, atong makita, nga kining mga tao nga niduol na to ni Kristo, wala gini niya kawanga, wala gini niya ni bali-bali, o wala ko din niya pangasapi, o wala ko din siya sa muki. Di parehas mga emplyados, gobyerno bitaw. By the viewers, inyong mga department of health, kapas na din mga empleyado, doctors ba, nurses ba, pagdagang pasyente sa muka na sa puto na masuko na. Tinotre, dami ng gobyerno, mga sabak pa, mga insulto pa. That inyong mga LGU, empleyado gobyerno, pagdagang customer sa puto na, pagdagang kayo mga trabaho, komplikadong trabaho, masuko na. Because they are serving because of money. I know some of you will get angry to me if ever this message is touching your hearts, but it's okay. Because at what to decide, masukog ba yung sultiya kung sinilti mas Pablo? Not only in government employees, but even in private employees, as long as tao ka, nag-servisyo ka, kapas. Daganato, sa putol, pagdagang customers, dagang trabaho, dagang taong naituyo na to, murag mga politiko. Okay, mas bago pa, kadagdagan mo na sa magmasuko na sa puto na. Pero tanawas Kristo, gimuha
inyong modelo. Wala ginamasuko si Bangilyo. Wala sa puta. Wala siya muliak. Kaya sa pagkatilood, although 1 Peter 2:21 Meos Pedro, sundas Kristo. Dapat si Kristo at sa example. Kung hindi mo ni Pedro, example Kristo. Pero mauli kamatuoran na atong makita. Nako ng Diyos, may pirmi nga atong saligan, ulon, dampan. Mayos mato silin-silin, pangayo, kamo makakaplag, panukto, kamo ablihan, pangita, o kamo makakita. Panukto o kamo ablihan, ang Diyos, pirting ipaya. Madalang sa Matthew chapter 18:1-4, kung di mo murag bata, di mo malaki. Kung sa maning bata, dependent sa inahan mo naman. Like may lutang tiya. Sige na dali-dati, sige mami-mami. Sige na panagpit, sige pangayaw, sige lambing. Because that is a nature of a child. Dependent. Kini mga tao sa Ebanghelyo makita na ito nga sila dependence kang Kristo. Si Kristo na lipay. Sa ato pa ang Ginoo di ay malipay kung dependence ta diha niya. Lahi po ng tao kung pirmit ang saligan sa kong pamilyang sinigang kaila, lahi ta masukot ang muli ang tabi ta. Saan mo niya ang pamilyang sinigang kaila? Magsalig man akong pirmit. Look at the difference. Pag ang Diyos, kung pirmi nga atong buulon kung saligan, malipay siya. Kay murat ang bata nagsalig niya, man gusto magsalig ka niya. Muna ngayon siya, kung di mo may mong bata, you cannot enter into the kingdom of my Father. Pero kita, pag pirmit ang saligan, pirmit ang buulon, pirmit ang panayuan, pirmit ang panayuan, pagod, whatever, ayaw di ang tadayon, suko tadayon, itok tadayon, saputong tadayon, mga mga empleyado sa gobyerno, empleyado di pribado, mga politiko, bisag kinsa mo, kung sa inyong trabaho, kung na may mga tao mo doon ninyo, ayaw mo sapot-sapot, servisyoin niyo na. Si Kristo bitaw, si Bangilyo, na kami doon niya, yung mo, bisag asa siya tanawa, kapalangayan, barangay, kalungsura, lungsod, kaumahan, farm, merkado, market. Ako ang nag-English ng kapita. So ba, dati ang mga tao niya masakit doon, si Kristo tingin niyo. Pwede, ang turo mo ito, napita ka maghiling. Ayaw mo dali. Kasi, si Kristo, bisag asa ni mo, ikay nagbo sa una, tabangan ka. And that is an indication that Christ is everywhere. Jeremiah 23:24, God is omnipresent, means God is everywhere. God is everywhere. Di man mo, nasa merkado, nasa umahan, nasa lungsod, nasa barangay, isa kasa. Wherever you are, you can pray to God. Mayroon. But, remember this. Anyway, Matthew 6:6, patampo mo suslawa. That is individual prayer. Don't forget, if you believe, if you have this mentality, that God is omnipresent, means God is everywhere. Don't put in your minds na usara ka mata ng patampo individual. There is a corporal or community prayer, misa, meeting, sa wisupla, whatever yung mga religious groups sa atong Katoliko. O, kada, usap na sumatang sa patampo, na individual, na corporal prayers, double prayers, singular prayer or individual or community, corporal. If you believe that God is everywhere. If you believe that God is everywhere, you can pray alone. But don't forget that there is another form of prayer, which is what we call community prayer, misa, mga prayer gatherings, prayer meetings, sabi na sa atong mga prayer meetings sa Oasis of Love community. Maraming ako din isa-isa ninyo to remind you that we can pray wherever we go, but don't put a limit with that. Not community prayer. You can pray alone. You can pray with your own. If it is your decision to pray, if possible, do it repeatedly, many times. Mayos 1:17, pray without ceasing. Pag-ampo ngayon, kaya ang ginubasirasa man. Pero as what I've said, ayaw pa wala ka na ramatanas pag-ampo, mag-require sa Biblia, na community prayer. Right? Look at Igaspin. Ang mga tao, naglundag doon ni Kristo kay gusto makahawid sa sinsin sa atong Ginoo. Igsoon,
Do you know that if there is love within you, di nimo kaya na kutob lamang sa pananaw makita ang imong higog. Gusto gi ka na imo nang hikapon, gakson ug lambingon. Mo na hitabo sa lahat ng mga lalaki na naghimong illicit relationship. Pag nasa yung mga kabit, whatever ang mga kalasyon, lalaki, babae, adultery, concupiscence, kung sa gibuhat sa mga kalakinan kasagaran, i-respect ninyo, paimusan. Ano na imo nang gibuhat? Ang bata, gibaptos ka. Basta, nagmahal ko. Ekspresyo sa kong gibati, bisag sa'yo. What I mean is, pagmahal ni mo, ganahan kang muambay, mulambing, ganahan ka, mo duol, paghisikans, right? Meaning, pagmahal ni mo ang sa katao, gusto ni mo mahikap ang maong tao. Nga naman ako may mamatay. Nga nang mahikap na ikasdungo, niya mabag mo singgit, bukuyog ko. Iklog ng Bradurix, isa ayaw, imagbon ko. O, sinita mo. Anong gusto ka bukuyog, bisas magdanan. Pero baka ka na. Anong gusto ka mo hikap sa dungon? Bisag hinaguna na. Bisag inong medical group na di pwedeng ablihan kayo niya contaminate ang sakit sa mata. Abli, kayo mo tanaw ko, mahikap ko. Because that is the fulfillment of your emotion. Pag makahikap ka, pag makuha ni mo sa kabutang, makuha di mo sa kabutang, maprosess ni mo sa kabutang, naasi mong kamutan mo sa kabutang, that is the fulfillment of your desire, of your emotion. Meaning, ang mga tao, you know, doon na itawag natong longings to be with God. Doon na itawag natong hungers to be with Jesus Christ. Doon na sila dako na tinguha to touch Jesus Christ as the fulfillment sa ilang tuyog tumong na si Kristo ilaon tani kauban sa ilang kinabuhi. Igsoon, if touching is the fulfillment of your emotion, if touching is the ending o katapusan sa unsay imong tuyo o gitinguha. This is my message to all of you. Di na punta kutob sa paghikap sa sidsids Ginoo ang atong tinguhaon. Sama sa mga tao na ining ebanghelyo karon. Kundi we will desire more and much greater ni ining mga tao sa ebanghelyo. Not only touching the truth of God, but even receiving God through the Holy Eucharist. Di lang ang takutob na paghikap kaniya, kundi atong pasyang dawaton yun sa atong kasing-kasing. Because unless you will receive God in His blood and flesh through the Eucharist, that's what we call the fulfillment of your longings, hungers, and desires to be with God. Ako bitaw, pag muli ko sa buhol, pag di na ko mabitbit ang akong anak, layo pa lang, magdagan akong anak mo, singgit na dayon, kung ako, gakso na akong hugot ang akong anak. Sa diyang magakos na akong akong anak, maulian ko sa akong kamingaw sa akong anak. Meaning akong emosyon na fulfill sa diyang akong gigapos ang akong anak. Like the prodigal son of 15, do you know, gigapos ang mga nangyang anak. Tungod siyang gugma ngadto sa anak, kung ang anak, in return, mikakus o gugot sa iyang amahan. Tungod siyang gugma ngadto sa iyang amahan. Munang if we really love God, this is my message. Di lang takutog na makawit kag sidsid. Meaning little. What good part kang Kristo. Di lang ka ginagmay. Ang atong i-desire is more than what the people in the gospel desired before. Not only touching the truth of Jesus Christ, but let's try to desire more, greater than the people in the gospel. Di lang makahawid ka sidsids Ginoo, kundi atong kanyang maangkon ang Ginoo through the Holy Eucharist. My friends in Christ, mauni ang atong magkita na realidad. Kinakaya rin ang pila sa Madrid, sa Inting, mayroon na sa Luma, Nailos,
Asibis, akong mga pinanggang pamilya Sagna. Kaili mo Raniwa, Kaito Los Madira, oh, my dear keyboard workers, staff, and employees, my dear family in different towns of Bohol, my dear professors sa Balawan, labi ng Atty. Oka, in Sobreder, I saw you in television in Tagbilaran City. Thank you. Oh. Ako mga minahal ng mga classmates sa Tiluhiya. Libog sa Nasir Radjolix. Facebook kong eskwela kong seminaryo niya na mo anak. Nakukuya tao. Anyway, I'm a lay, what they call, preacher, studying both civil laws and church laws, or else sa Tiluhiya, sa itong simbahan. Ipada sa itong talang obispo, Bishop Vicente Noel, Dili, Inagam Renzo Fernandez, to have a private studies there in Cebu. Niya, halos kino, i-adapt man kong Tenolong Insuwa, i-adapt man kong Father Aquino, ang Biblical Exegete there Cebu, sa Center of Biblical Center. I-adapt kong Brother Sok sa Catholic Defenders of Cebu, plus i-adapt pag ko seminaryo, Major Tuesday Seminary sa Cebu, for private studies. Mauni ang rason, Adere, akong nabati maigsoon ang fulfillment sa akong desire to have a private studies. When I was given an opportunity to learn more to my mentors and to my professors. Sa una, ang ako nakatunan, may pugyot lang. Pero karon di lang pugyot, kundi dinagko na. Because, believe me, like the people in the gospel, katong na-desire na makahikap sa sidsis tong Ginoo, believe me, di lang sila kahikap sa sidsis tong Ginoo, kundi si Kristo mismo, tibuok na pagkatao ilang nahikap. Mauna, my dear friends, desire more to be with God, and you will not be what you call frustrated if you will desire to be with God forever. Because there is God who is willing to give Himself to you. Because God is very generous. Ang Ginoo mangyatagon sa iyang kaugalingon para nato. Muna desire more to have God in our lives because di ta niya pakyason. Di ta niya sipyaton. Ingana ang Ginoo. Like the people in the gospel, wa mi sa magawag, sigang tanan nangaayo. Mauni maigsoon, lastly, kung ang atong kinabuhi atong ihatag sa Diyos, dili kita niya pasagdan. Diba? There are people in Agda, mga Aguilar Civis, o mga Alpino, mga igsoon na Pangdan, kang Pari Arthur Bulias, among kapitan, among Mayor Arthur Fortunato, Abredilia, and ISB members of Agda Bohol. Maaga po ang Agda, that's my mission land in Bohol. One of my viewers, wherever you are, Luzon, Visayas, and Mindanao, if you want to talk to me, to visit me, to help this ministry, you can call me, you can text me, and even you can come and visit me sa akong opisina na nasa San Miguel, Compound, Poblacion, Agda Bohol. Kunya sa Agda, na ay bilin sa barangay, the oldest line in the Philippines. Panagpot mo kay Ladroso na bilin sa barangay. At the same time, the only San Pedro Calungsod sa Ray na asagda, San Pedro Calungsod sa Malbong, o San Miguel Cangil tatlong sagda. And also, visit me. Nasa ko programa alang sa mga batang kapuspala in behalf of the GD Cleveland Foundation. Please, be with us. Help me in helping the poor and in the propagation of the gospel of God. My supporters, my community in Bohol, thank you. Tuwin ninyo ni ako. At ubangan ninyo kaya sa balay. Salamat sa Idol Lenchua, may Dayan Lenchua, Kalian Vidal, at Pisa Palma, and the list of my advisors and spiritual directors here in Cebu. Thank you so much. Ang Ginoo magabaos ninyo. And those people who are always praying for me. Thank you so much. May the Almighty Father bless you. And thank you, Brother Felix, our cameraman and editor. And today again, kuyog na ako ng akong pamilya, si Alma and Tia. Please continue praying for my health, and please
continue praying for my further studies and even more wisdom. Aron sama karon, makapaambit ko ninyo. The message of the gospel, when you will come to God, do not come alone, but bring your families and neighbors, like the people in the gospel. Kung dilit kaniya kawangon, di kaniya sipyaton, kung dilit ka, talit na hinoon, iya kang tabangan, milagruhan, kung iya kang panalitan. Father, thank you for this wonderful day that you've given to us. Sige mo kasing-kasing na unang Ginoo, ang talang nakakita nakadungog. Pag-ampo din umugamot ng talis silang kinabuhi sa nag-adlaw sa ilang pagpanag. In Jesus' name, with the Holy Spirit, Mary. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo,